Papaya na nga ni ang pipitasin ko naman ngayon at ako nga ay magtitinola. Ito nga yung magiging tanghalian namin ngayong araw mga mi. Naisip ko kasi na manok na lang talaga yung bibilhin ko kasi nga kompleto na nga ni Dini sa may bakuran namin. Ewan ko ba, napakasarap talaga sa piling kapag ka ganito yung hindi mo binibili. Abay magkano nga rin to sa palengke. Kumuha na nga rin ako dyan ng dahon ng malunggay. Sinungkit ko nga lang yan kanina mga mi. Sabay kuha na nga rin ako ng mga sanga at pinakain ko nga sa akin lovebird. Maliit lang talaga yung kinuha kong papaya kasi nga konti lang din naman, ako lang yung kakain, yung mga bata hindi naman nakain neto. Yung katabi ko ngang bata gigil na yan mag cellphone, gusto nga kuhanin yung cellphone ko at siya nga daw manunod ng YT. Sabi ko nga maya lang naman at nagbibideo nga si mami. Pinapagalitan ko nga yan mga may, paano yung papaya, alam naman natin na madaktayan, baka nga mamaikatihin ng batang ito. Anong oras na nga rin talaga, pero kanina kakakain nga lang namin siguro 10, yun na nga pinaka-almusal at may ginisa pa nga kaming corn beef. Katulad nyo nga rin ba kami mga mi na walang oras nga yung pagkain, basta nga nagutom kakain. Kasi nga minsan mga mi, paggising ng mga batang ito abay nanghihingi na nga ng pambili ng biskwit at ng kung ano-ano pa, kaya ayun mga nabubusog na nga sila sa ganun-ganun lang. Kaya naman kung magsikain ay mga late na talaga, as in yung talagang gusto ng kumain ng kanin, kaya hinahayaan ko nga lang kasi may pagkain naman talaga dyan, anytime pwede naman silang kumain. Ayan, ewan ko ba, nasanay na nga lang din sila ng ganoon. Kung sa bagay nga naman, ako nga rin naman ay ganun, hanggat hindi nagugutom abay hindi nagsasandok para nga kumain. Siguro nga na itatama lang yung oras ng pagkain kapag may eskwela, ganun, o may pasok nga sa school, hindi kasi pwede na mamili ng oras doon. Kaya kakain ka talaga sa tamang oras. Eto nga, nagpabili rin ako ng manok kay Kuya JJ, nakakatuwa nga lang din at kaya ko na nga rin ngayong utusan. Sa maniwala nga kayo't sa hindi ay nakakapagsaing na nga rin siya. Tapos si Kuya James naman, kapag ka naman pagkatapos nila kumain ay naghuhugas na nga rin ng pinggan. Pero sa mga peri-prito nga na ulam ay kaya niya na nga rin, daig pa talaga si ate nila. Bali ang ate na nga nila yung nag-aasikaso kapag wala kami ni daddy. Siya na nga yung nagpapaligo at minsan nga naghahain sa kanila. Sabi nga namin dapat masanay na sila talaga kasi nga hindi talaga habang buhay may nag-aalaga nga sa kanila. Yung ginagawa na nga lang namin dahil wala nga maiiwanan sa kanila para mag-alaga ngayon ay pinagluluto na nga sa umaga, iniiwanan na lang sila ng pagkain hanggang tanghalian, tapos tinatawag-tawagan na lang namin sila kung kumain na ba, kung naligo na ba. Nako, oo, nung unang araw napakahirap nga kasi kung iisipin talaga ngayon lang namin talaga naiwanan ng mga walang kasama to, pero dahil nga sa pag-iwan namin sa kanila araw-araw at binibili na nga lang namin, nakakasunod naman sila at nakakatuwa nga sila mismo mga natututo sa mga sariling gawain, at isa pa nga sila mismo nag-aalagaan. Yung gabi na nga rin kami umuwi meron naman ng sinaing, luto na nga itong tanghalian namin at ang unang tikim na naman, syempre sino pa ba ang tabatchoy na to. Kung umabot ka nga sa part ng video na to, siguro nakarelate ka din sa pag-iwan sa mga anak mo, yung pagkakataon na wala talagang magbabantay pero kailangan yung magtrabaho. Pa-comment and pa-share din naman mi.